Sa mga gustong malaman paano ba ako nakapunta dito sa Czech Republic, paano ba ako nakapagtrabaho dito sa Europe. Bali, may titingin lang din ako sa page, tas nanonood din ako ng mga vlog. So, para malaman ko kung ano ba yung mga agency na pinagpapasano, ina-applyan nila papunta dito. Ayun nga, doon ko nakita yung Prime Search. Ang ginawa ko, nagpasa lang ako ng email, through email lang ako. Kasi nga, may work ako, hindi ako makapunta ng magwo-walk-in ako. So, ang nangyari, pasa lang ako sa email. Prime World pa nga sila dati noon eh. Tapos nag-branch sila or nagpalit sila ng pangalan, naging Prime Search sila. So, yun, doon ako nag-apply sa Prime Search. Yun, nung pagka-email ko, yun, may tumawag sa akin. Binischedule ako ng interview. Tapos, pagdating sa interview, may 3 stage kang pagdadaanan. Bali, 2 trade test as isang final interview. Yung sa unang trade test, pag nakapasa ka, syempre, punta ka sa second trade test, pero pag bumagsak ka, uwi ka na agad. Pasa ka na naman sa second trade test, pasok ko na sa final interview. Yung trade test nga pala guys, ang ginawa namin doon, meron kaming ina-assemble. So, may time trial yon, may kailangan mabuo yung pinapabuo nila within the time or mas maaga pa. Tapos yon, di pagka nakapasa ka na doon sa 2, final interview. So, final interview nga pala guys, may nabaksak pa rin doon. So, dapat galingan pa rin natin pagsagot natin kasi ang magi-interview sa atin is Czech people or mga lokal, yung mga galing talaga dito. Sila talaga yung nag-i-interview sa mga Pinoy na gustong pumunta dito sa Czech Republic. Then after that, sunod-sunod na yon. May medical ka na, mag-aasikaso ka na sa DFA, yung magpapa-NBI apostle ka na, tapos next nun, i-schedule ka na sa visa appearance. Tapos, after nun, hintay ka na ma-approve yung visa mo. Tapos, pagka na-approve na yung visa mo, ang hinihintay mo naman na nun, ticket. Pagkatapos ng ticket, syempre, yung flight schedule na. Pero, syempre, ayun nga, yung sa mga gustong mag-apply dyan, warning lang sa inyo, no? Huwag kayo basta-basta maglalabas ng pera. Huwag kayong basta-basta magbibigay ng pera na kahit kanino, kahit sabihin pa natin na tiga-agency yan. Basta hanggat hindi nalabas yung plane ticket nyo, ganun ang nangyari sa amin. Hanggat di nalabas yung plane ticket namin, wala kaming binabayaran. Tsaka lang kami nagbayad ng placement fee nung may ticket na kami na sure na aalis na talaga kami. Tsaka sasabihan din naman kayo na kung may trabaho kayo sa Pilipinas, sasabihan naman nila kayo na tsaka na kayo mag-resign. Sasabihin namin sa inyo kung okay na mag-resign kayo. Kasi sayang din naman yung mga araw na ipapasok nyo pa dyan sa trabaho nyo. Lalo na kung wala naman kayong budget, tas kailangan nyo pang magbuno ng placement fee. So, yun guys, kung may kulang man ako nasabi or may gusto pa kayong malaman, tanong nyo lang dyan, comment nyo lang dyan sa baba, tapos sasagutin ko. Salamat guys.